Paano ma-achieve yung ganitong klaseng puto cheese na napakasarap, napakalambot at fluffy? Bagay na bagay ito sa anumang klaseng okasyon at hindi mo na kailangan pang bumili kapag natutunan mo kung paano ito gawin. Tingnan nyo naman kung gaano ito ka-fluffy at napakaganda nga nitong pagkaluto natin. Perfect itong gawing pang negosyo, lalong-lalo na ngayong Burr months dahil kabi-kabila na naman yung kainan. Masarap din itong almusal at sabayan itong ating black coffee. At kung interesado ka kung paano ko to ginawa, tara gawin na natin. Meron ako ditong kalahating kilo ng all-purpose flour at isif lang natin para matanggal yung mga buo-buo. Pagkatapos ay inilagay ko na rin dito yung 4 na kutsaritang baking powder. Naglagay din ako dito ng 2 pirasong itlog na malalaki at pagkatapos itong tinunaw na margarine. Pwede rin tayong maglagay ng butter kung ano yung available sa bahay nyo. Para mas lalong sumarap itong ating puto cheese ay naglagay din ako dito ng 1 cup na powdered milk. Nilagyan ko rin ito ng 1 kalahating cup ng asukal. Sa paglalagay naman ng tubig ay dahan-dahan lang. Una ay naglagay muna ako dito ng 1 cup ng tubig para matansya at makuha natin yung tamang lapot nitong ating mixture. Kulang pa nga ng tubig itong ating mixture kaya lalagyan natin ulit ng paunti-unti. Sa kabuuan ay nakapaglagay ako dito ng 2 kalahating cup ng tubig para makuha natin yung tamang lapot nitong ating mixture. Pagkatapos haluin ay kailangan muna ulit natin itong isif para matanggal yung mga buo-buo at para maging smooth itong ating puto mixture katulad na lang nito. Sinala ko lang ito ng 2 beses para makuha natin yung ganitong klaseng kagandang mixture. Pagkatapos ay hinanda ko na nga rin itong mga puto molder at nilagyan ko na nga ito isa-isa at pinahiran ko pala yan ng oil. Ang purpose ng pagpapahid ng oil dito sa ating puto molder ay para madali lang natin itong tanggalin kapag naluto na itong ating mga puto. At pagkatapos ko na nga itong lagyan lahat ay nilagyan ko na nga rin ito ng cheese. Kahit anong klaseng cheese ay pwede. Mas masarap dito yung quick melt pero itong cheese na ginamit ko ay yung regular lang. At habang ginagawa ko nga ito kanina ay nagpainit na rin ako ng tubig dito sa aking steamer. Sinalang ko na nga rin itong ating first batch na puto at binalot ko lang ng tela itong takip ng steamer. Ang purpose naman nito ay para hindi matuluan ng tubig itong ating mga puto para maganda ang pagkaluto. At pagkatapos nga ng 10 to 15 minutes na pag-i-steam ay luto na nga itong ating puto. Depende pa rin yan sa kalaki ng inyong mga molder. Itong ginamit kong molder ay medium size lang at tignan nyo naman kung gaano kaganda yung pagkaluto. Oh. At dito nga sa ating mixture ay nakagawa ako dito ng 34 pieces na puto. At sa mga gusto rin gumawa ay nilagay ko na dito yung mga ingredients.